Good morning, good morning. This is Mother Marim Vlog. Mayroon akong ibahagi sa inyong lahat tungkol sa napakaraming nabibiktima sa mga hackers attack tayo ngayon sa ating mga sa ating mga account sa media, no? Sa cellphone, sa Facebook, Messenger, nahahack yan ng mga sindikato ang tawag sa kanila yan. Halimbawa, kung nangyari ito sa inyo, ito lang po ang gagawin nyo. Sa akin, hindi ko muna siya dinilit yung aking account at hindi kaagad ako nagpalit ng another account. Mayroon tayong mapupuntahan at sila ang makakatulong sa atin. Kung biktima po kayo ng mga hacker, pumunta po kayo sa RACO Police Station. May meaning po dyan, isusulat ko sa aking link sa baba niyan. Isulat ko anong meaning ng RACO. Kasi ang kopya ko na doon sa kabilang mesa at ako'y nagbablog na ngayon. Yung RACO Police Office po, meron po yan sa buong Pilipinas. Halimbawa, kayo po ay nabiktima ng mga hackers, pumunta lang po kayo sa office ng RACO Police Station or Police Office. Nasa police offices yan ng Pilipinas. Ang RACO po ay tumutulong sa atin na maibalik yung inyong account. Sila po ang gagawa niyan. Sila po ang mag-perform upang maibalik ang iyong account or messenger. Kaya, at ang advice ng RACO office na never tayong mag-disclose or magbigay ng ating mga code number or cellphone number or email address. At para sa akin, sa ating buong pamilya, sa ating buong angkan, dapat magkaintindihan kayo na if ever mangyari yan na mayroon na kaagad mag-chat or mag-PM or magsabi or manghiram na kaagad ng mga pera, money matters ang tirada ng mga hackers, guys. Yan talaga, pag nahack na kayo, mabilis yan. Kung sino-sino na ang pinag-chat, pinag-text na pahiram ng ganito, ganyan, magagawa pa yan ng mga senaryo. Kunwari, may nadisgrasya, ganito, ganyan, padala ka. At ikaw naman, kung sinong friends ng Facebook na nahack na yan, o yung social media na nahack na, maniwala ka talaga dahil gamit na ng hacker ang iyong account na hindi naman alam ng iyong mga friends na hack ka na pala. So, pagkagalitan niya nang nangyari, post kagad kayo sa Facebook ninyo, sa inyong manghiram ka ng cellphone sa iyong pamilya. Ano? Kay kadalasan yan, yung friends mo at friends ng iyong pamilya ay magkapareho kayo ng mga friends. So, doon, post kagad, post. Tapos, hingi ka ng tulong sa mga friends mo na i-share yan para ma-aware kagad sila na hindi ikaw yun. Huwag mo muna siyang i-delete, not unless na nandoon ka na sa office ng RACO para malaman mo ang kanyang movement. O, ano lang, anyway, naka-post ka naman. Kasi talaga, isa lang ang intro niyan. Kumusta ka na? Ganun lang. Tapos, busy ka ba? Yan ang matirada nila. At kung if ever nahack na kayo, sasabihin ka ganila yan na i-Gcash mo na lang. Ganun. O diba? Ngayon, kung i-Gcash mo, magbigay sila ng cellphone number. At saka yung cellphone number na ibinigay nila, magkunwari ka. Sabihin mo, anong meaning nito? Yung letter C, ano yung meaning niya, para makuha mo ang kanyang tunay na pangalan. O, diba? At least may file ka na at saka cellphone number. At mabisa dyan, tawagan mo ang iyong kamag-anak kung talagang totoo ba na siya yung humihingi sa iyo ng tulong. O, diba? Kung hindi yan totoo na kamag-anak mo talaga, o kung hacker yan, hindi yan makipag-usap sa iyo. O di siyempre, magtaka ka na bakit ayaw niya. Marami yang alibay. At saka minsan, magtaka ka bakit bigla na lang maghiram ng pera.
Babanatan yan, magdamag yan sila. Na yan ang gagawin nila. At sa aking palagay lang, no, the way I look at it, ito yung mga grupo ng sindikato. Mga syndicate people ito. Yan ang kanilang laro na mang-hack sila. Pag may na-hack na, babanatan ka talaga. Tapos friends to friends ka na. Hindi mo na kagad yan ma-recover yung ano, kasi ano na, nag-change password na yun sila, change email kagad nila yan. So kaya wag kayong matakot na nangyari yan sa inyo. Pumunta lang kayo sa RACO office, sa police station, at matutulungan talaga kayo niyan. Kaya ingat talaga tayo, guys. At minsan wag nyo talagang ibigay ang inyong mga datas. At saka minsan, guys, ano yan, mayroon silang ipopost sa Facebook na gusto mo ba ng 3 buwan libreng Netflix, gaganon-ganon. Tapos ang nag-text sa'yo is cellphone number. So kung i-open mo yun, tapos nag-interact ka doon, siyempre may lumabas na code. Paglabas ng code, binigay mo sa kanya, ayun, dali ka na. O, yan, isa na yan sa pamaraan na nahack ka na nila. O, wag kang mag-interact. At saka, kung may tumawag sa iyo na hindi naka-phone book, wag mo nang i-entertain. Dahil kung hindi ka sasagot, mag-text yan sa iyo. O pagka nag-text sa iyo na kinukumusta ka lang, wag mo na rin i-entertain. Wag mo na. Kasi kung tatawag yan na kamag-anak mo, agad magpakilala yan. Sasabihin ka ganyan, pakisagot, si ano ito? O, diba? Yan lang. Dapat alerto tayo, guys. Kasi once na yung mga modus nila na open mo, kumagat ka, nag-interact ka, sigurado ka na yan, hack ka talaga. Kaya ingat lang tayo. At saka, yan ang gusto kong ibahagi sa inyo, guys. Yung mga sindikato ngayon. Alam nyo, guys, nung ma-open na namin yung account ng asawa ko na na-hack nung isang linggo, September 18, Diyos ko, alam nyo ba nung nangyari? Dami talagang message niya. Puro kumusta, ganito, hiram-hiram ng pera. Hiram-hiram. Yung iba naman, siguro nabasa nila yung post namin, kaya sinakyan din. Nakisabay na rin sa uso. Ayun, pinagtawanan siya. Yung iba naman, masyadong, talaga, straight to the point. Sinabi niya, anong kumusta? Hacker ka, alam ko. O yun. Ginanong kagad nila, kaya alerto lang talaga tayo, guys. Kasi linggo yun na nangyari eh. Kasi kung weekdays lang yun, office hour, nakapunta kaagad kami. Lunes na kami pumunta ng RACO. Kasi office hour naman. O kaya, guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Every time na mahack kayo, wag nyo munang i-delete, hayaan nyo na. Tapos, basta post ng post kayo. Post ng post lang. Gamit yung mga social media ng inyong mga kamag-anak. Tapos, humingi ka ng tulong, pa-share na hindi ako yan, ganito, ganyan. Tapos, kinabukasan, i-report nyo na kaagad, basta office hour lang. O, at saka mo na i-delete. O, diba? Kasi, para ma-monitor mo din siya. O. At if ever, siyempre, nahack na yung cellphone ng asawa mo, tapos, ano mo siya, i-chat-chat mo siya. O, murahin mo ng todo. O, para malaman niya na nahack mo na siya. Nahack ka, alam mo na nahack na yung Facebook at ikaw ay alerto na. Alam ng hacker na hack na pala yung cellphone ng asawa mo. Ganun lang, guys, mag-usap-usap kayo sa family nyo. Every time na pera na kailangan, tawagan talaga kayo. Huwag magpadalos-dalos. Lalo na kung sasabihin nila na aksidente si ganito, ganyan. Huwag. Tawagan nyo kagad, guys. Yan ang modus ng mga sindikato ngayon. Sana po na may nakapagbigay ako sa inyo ng idea. And thank you very much. Don't forget to like and subscribe to my channel, Mother Marin Vlog. Thank you and bye-bye.